So, yung isang video mo kasi, parang nag-prank video kayo nila po. Delivery. Na I believe, isa rin to sa mga dahilan, di ba? Kung bakit umangat yung Oo, followers. siya. Ikwento mo naman sa amin yun. Unprankable siya eh. Ira niya, yung nagpa-prank po siya eh. Na siya yung hindi pwedeng mapaprank. Ayun, doon ko sinabi na, boss, prank lang to. Tapos, Nagulat siya. Nakakamura siya. Awa ng Diyos naman, naging successful. From 60,000 subscribers, parang kinabukasan, naging 100,000 agad. wow. Dahil dun sa video ko na yon. Lagi niya rin sinasabi sa akin na, alam mo, Jowo, hindi lang ako dapat dapat yung sarili mo kasi kung di mo ginawa yan, hindi mangyayari sa'yo yan. Lahat ng nangyayari sa'yo, masama o maganda, dahil sa'yo yan. Kasalanan mo yan. Pero lagi ko sinasabi, hindi, thankful pa rin ako kasi siguro kung di ko ginawa sa'yo yun, baka walang Jowo Motovlog. Pag mayroon kang bashers, ipagsabihin, effective kang content creator at influencer. Kasi unang-una, may nahingit na sa'yo. Kasi napansin ka na nila. Napansin ka na nila. Kasi pag sabihin, relevant ka na. Magulat ka pag wala kang bashers. Pag sabihin, parang hindi ka effective. Ayun yung pinakabasehan mo na kahit pa paano, nakikilala na ako sa larangan na to. No matter the weather, we'll get through it together. You make hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 3 Father Series. Ayan, so nasa episode 17 na tayo. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumubaybay ng Father Series. From humble beginnings to creating contents that inspire, entertain, and connect with thousands of online viewers with over 11 million followers on Facebook and over 737 followers, subscribers on YouTube. Today, we go behind the scenes with one of social media's rising creators, Mr. Jowo Motovlogs. Hello, Sir Jowo! Thank you po. Hi Maraming po. salamat po sa pag-invite sa akin dito. Kamusta po kayo, sir? First of all, sabi nga ni Doc Hayden ko kanina, problemado. Bakit? Siya kasi, di ba, pogi? Oo. Sa akin, hindi ka pogi. Di kaya, tinan mo naman, no? Tinan mo, oh, tinan mo yung smile mo. Doc Hayden, baka naman. Baka naman, Belo. Gusto mo yung naghanap agad tayo ng sponsor. Anyway, maraming salamat po. Siyempre, first of all, isang pribilehiyo na makasama dito sa Behind the Scenes with Ina Motovlogs. Yes. So, hopefully, may makuha po silang kwento sa akin or ma-inspired sila kahit paano sa magiging kwentuhan po natin. Alam mo, sigurado ako marami silang matututunan sa'yo. Kasi nga, kaya ka nandito. Kasi nga sabi ko yung mga ginigest dito, yung mga nag-i-inspire, tsaka nagmo-motivate. So, yung mga iba na hindi ka pakilala dun sa mga 11 million followers niya, napadagdag pa natin. Ito ang storya ni Jowo na kailangan nyo rin marinig. So, babalik tayo sa umpisa. Paano nagsimula si Jowo Motovlogs? Pinanganak ako una. Oo nga, tama. Simula tayo. So first, syempre, nagsimula si Jowo Motovlog. Na-inspired muna ako mag-vlog sa YouTube. Kasi before, nag-OFW ko. So, ang parang pinaka-pastime po kasi ng OFW is manood ka ng YouTube or Netflix. Kasi pag sa ibang bansa, ayun lang yung hobby mo. Kaya sa lumabas ka, napakamahal ng gagastusin mo. Yes. So, YouTube lang talaga ako. Nanonood lang ako. Ayun yung parang pinaka-way of entertainment namin. And the same time, hindi ka ma-homesick kasi napapanood mo, Tagalog lang din, and sila lang din. Ayun, sabi ko, pwede mag-vlog, no? That was parang 2019. Wow, okay. Yes, hindi pa ganun kaputukan yung vlogs. And napapanood ko rin si Sir Kong TV, yan, si Idol Kong TV. Idol Kong, oo. And then sabi ko, nag-start siya ng from scratch, zero. Tapos nung napapanood ko siya, nakakabili na ng kotse, nakakabili na ng mga gamit, nakapagpatayo na ng bahay. So parang, kung kaya ni Kong, dapat kaya ko rin. Kasi tao lang din naman siya, di ba? Kumbaga parang kulitan lang sila sa vlog. So napakadali lang ng mga ginagawa nila. Doon ko naman ngayon pinasok yung vlogging. So parang sabi ko, try ko muna siya. Mag-start ako na ako lang muna. Mag-try ako sa Dubai. Ayan. So ayun, doon nag-start. Nag-try ko lang. Pero hindi pa ganun hindi siya ganun pumutok unlike nung nag-grab na ako. Pero nung time na nandun ka, nag-OFW ka, nag-ride ka na rin nun? Or ano yung Hindi work po, mo nun? ang work ko po nun kasi is restaurant po rin. So yun yung vlogs Yes mo po. nung una? Ang vlogs ko po, more on lifestyle lang. Kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung meron sa lugar na to. Kunwari, pupunta ako sa lugar na ganito pala itsura ng Abu Dhabi, ganito pala itsura ng mall ng Abu Dhabi. Tinatry ko lang, way of, ko siya, yung creativity. Doon ako check ng mga
pwedeng gawin. Pwede pala tong lifestyle na to, pwede pala tong papakita mo yung magkano yung ginastos mo, pwede mong ipakita yung food mo. So, doon ako nag-start ng, nag-experiment po ako. Doon pala, dahil OFW ka OFW po. Naalala mo Ex-OFW. ba yung pinaka-unang video na in-upload mo? Unang video na in-upload ko, sa Grab na po natin, ito yung Jowo Motovlogs na po. Okay. Ito yung nag-start ng before pandemic pa. Okay. Before pandemic, January that time, yung kasagsagan ng namatay si, yung parang magugunaw na ata yung mundo noon, yung parang namatay si Kobe Bryant, tapos nagpumutok yung Taal, ang dami nawalan ng trabaho. Yes. So, by that time, nag-grab na ako. Sabi ko, paano kaya kung gumawa ako ng isang video na makakatulong sa mga taong walang trabaho? Kasi may mga trabaho na nagsara yung pandemic that time So, nagsara sila, tapos parang ang hirap ng kung paano ka magkakaroon ng extra income. Ang Grab kasi, very hawak mo oras mo, wala kang gagastusin. Ikaw lang ang bibili talaga and then di-deliver mo lang sa kanila. So, sinabi ko, i-vlog ko kaya yung pag-grab food, kung paano ako mag-deliver. Pinakaunang vlog ko dito, madam, yung yung nag-enroll ako or nag-register ako as a Grab food, kung paano mag-apply. Hanggang sa matanggap ako. So, ayun yung pinakaunang episode 1 ng Grab food ko. Jowo Motovlog. Wow, Then, grabe, no? Akalain mo ang layo na nang narating ng vlogging mo. Paano mo nababalance yung personal life mo doing content creating, no? Lalo na for someone na halos everyday ka nag-upload, no? Siguro nasanay po ako kasi sa vlogging po kasi, lalo na pag hindi ka kilala, walang pakialam sa tao eh. So parang kung hindi ka artista, parang hindi ka nila susubaybayan, papanoorin eh. Paano ka makikilala? Through way of being consistent. Kailangan consistent ka sa ginagawa mo, consistent ka sa parang teleserye, laging may inaabangan kayo. Kasi once na, kunwari, let's say, nasanay sila na everyday ka nag-upload, ano ka lang ng 2 days rest ka lang, baka mamaya hindi ka nila hanapin. Bibitaw na. Oo, mamaya, next na upload po nila parang hindi ka na ma-search. So, ganun po ako, ginawa ko, sabi ko, being consistent, yung parang tatalunin ko yung ibang tao na para at least kahit paano ako, meron akong advantage. Masanay yung tao na manood sa akin. Kahit little by little, step by step, hindi talaga siya madali. Umabot siya ng years. And then until now, never pa akong huminto sa pag-creating contents everyday. Grabe, ilang years na yung pinag-uusapan natin, no? Yes po. Grabe, talagang 2020. Consistency talaga yung key, no? Pag nakita mo yung purpose or yung vision mo na gagawin ko to para makatulong, ang layo rin talaga ng mararating niya. Isipin mo, siguro, share lang yun. Yes Uy, po, guys, shinare pwede ko kayong pumasok sa Mga Grab. friends of friends. Pwede kayong, dapat binayaran ka ng Grab. Hindi naman. Sa akin, okay na ako yung makatulong lang ako sa kababayan natin na lalo na kailangan ng pandemic that time. Oo. Ano yung mga na-face mong challenges no mga panahon na yun? Lalo na when you were trying to grow your channel. May mga parts ba na gusto mo na mag-give up? Ganon? Yes, lalo na nung nag-daily vlogs ako, masaya na ako pag naka 500 views ako. 100 views, ay may 100 ako kasi usually ang view ko 5, 10, kasi hindi naman ako kilala eh. So, ba't naman papanoorin? So, parang laging everyday nag-iisip ako ng way na, ano bang way para makilala ka or mapansin ka ng tao? So, that time, parang ang struggles ko, siguro 1 year bago ko nakita yung, ito yung kailangan para at least panoorin ako ng tao. So, ganun. So, parang nag-experiment ako ng madami. Pero, one lang talaga yung dapat it's either, pag nag-content ka, is either entertaining ka, educational, yung may matutunan sa'yo, and inspirational. So, ayun yung way para panoorin ka ng mga tao. Kasi pa nag-daily vlogs ka, which is ako, hindi naman ako kilalang tao, nag-daily vlogs ako, maglaba ako, magluto ako. Wala naman silang pakialam kumbaga sa akin pag naglabas ako. Kasi ganun yung dating vlogs ko, parang may ma-vlog lang ako, lalabas. Pero nung nakita ko na kailangan, may ma-inspired ako ng tao, syempre, una-una yung sa pag-grab food nga, para maraming makakita na nagde-deliver ka. At the same time, maraming pumasok na, kumbaga sa extra income ng mga normal na tatay or sino naman yung gusto magkaroon ng extra income, meron silang matutunan sa ganun. At the same time, educational, kung makikita nila na ito pala yung kinikita ng isang Grab food rider. Yes. So, kung paano yung mag-deliver. Doon po nag-start yung nag-grow na yung channel ko. Pero siguro 11, 12 months na very low po yung views ko. Pero grabe, isipin mo, sarap marinig, sabi mo, views mo noon, 1.5. Ngayon, 11 million followers. Thankful grabe, ako. halimaw. Thank God, syempre. Sobrang galing. Thank God. Kumbaga parang binigyan ako ng, hindi sa akin eh. Kumbaga ayoko i-credit lahat sa akin. Kay God lang talaga lagi.
Oh, ang ganda nun. Alam mo, talagang pag nakikita mo yung purpose mo, tsaka pag ina-add mo si God sa mga ginagawa mo, iba yung overflow ng blessings. Maganda marinig ng mga tao yan. Kasi minsan may notion na paglalaki, minsan hindi naman nila napapansin kung gaano ka godly or gaano nagpapathank you. Discreet lang, discreet. Diba? Pero, Discreet lang. Not like yung mga babae, minsan mas vocal Yes, mas sila. vocal. Pero hearing it kasi, ito, kahit gantong way lang, diba, na-inspire Yes, yung ma'am. tao na kailangan natin si Lord. Yun Number yung one. reality ng buhay. Kailangan kung natin hindi natin kaya to kung wala siya lagi. Lagi kong sinasabi yon na kahit dito sa interview na yun, nabigyan niya ako ng wisdom or ng knowledge para may masabi ako dito sa vlog na ma-inspired sa, syempre, sa mga tao. And then, sa mga ginagawa ko, sa events, sa lahat po ng Yes. mga contents, so lagi akong gumingi ng guidance kasi hindi ako si Jawo kung wala siya. Oh, yung ganda. I love it. Tingnan mo, sabi niya kanina, medyo nag-worry siya, baka wala daw ma-inspire at ma-motivate. Eh, ngayon pa lang eh. Marami na agad na masarap marinig galing sa'yo. Paano na nabago ng content creating yung buhay mo? Siyempre ngayon, kilala ka na. Siguro, baka kahit naglalakad ka, di ba? Uy, sir, idol, di ba? Naman. So, paano? Thank you po. Paano nagbago ang buhay mo ngayong ikaw na si Jawo Vlogs, Jawo Moto Vlogs? Actually, wala pa rin naman po nagbago. Parang kung ano po ako, kahit yung mga kaibigan ko, kung paano ako mag-approach sa mga kaibigan ko, ganun pa rin, same lang. Kung paano ko sila i-meet, kung paano, sila nga po yung na-intimidate, uy, ano ka na, ganyan ka na. Sabi ko, kahit yung mga normal na tao na may makasulubong po ako, gusto ko yung kung ano ako dun sa vlog, ganun din ako sa tao. Kasi mas makikita ng tao na totoo ka eh. Yeah, authentic ka, Authentic ka, no? hindi ka yung parang pag sa vlog, ganito pala sa vlog si Jawo. Iba ganyan, pala. ganyan. Tapos pag sa personal, ano pala siya, ganun. Kung masaya ako sa vlog, dapat masaya din ako pag kasama sila. Hindi ka naiilang kahit yung mga delivery riders na kasama ko. Hindi ako yung parang maiilang na kahit hindi delivery riders, kahit yung mga normal na empleyado. Tara, boss. Yes. Uy, boss, okay lang, madumi ako. Gagano sila mabaho, boss. Ano ka ba? Normal lang yan. Kasi galing din naman ako dyan. True. Kaya alam ko yung ano nila, yung pinagdadaanan nila. Alam ko yung amoy ko dati. Alam ko, sanay ako sa ganun eh. So, paano ako mandidiri? Isa yun sa mga gusto ko sa'yo, alam mo. Kasi talagang sa mga vlogs, makikita mo na binabalikan mo yung pinanggalingan mo. Isa sa mga nag-touch na video mo sa akin was parang randomly, nasa isang area ka, pupuntang Pateros yung isang Grab rider. Bigla sinabi mo, kilala ko yan. Kasama ko mag-Grab dati yan. Grabe yun. Sobrang na-touch ako sa video na yun na pinalitan mo yung gulong niya. Tapos parang niloloko niya pa, uy, libre to, libre to. Kasi ang mahal ito, wala akong pambayad. Isa yun sa mga na parang sabi ko, grabe, isipin mo. Kahit doon kasi makita mo sa video, parang naiilang siya sa'yo eh. Alam mo yun, pero after mo ginawa yun sa kanya, nakita mo yung saya. Alam mo, gusto ko nanonood ng vlogs mo kasi walang vlog na hindi ako nakangiti after manood. Na parang, wow, may ganung effect yung vlogs mo. Para lang alam mo kung gaano ka nakaka-inspire yung mga videos mo na ngayon kahit malaking tao ka na as a Hindi content naman, hindi creator. naman. Ano lang, ang malaki lang yung followers pero ako same pa rin naman kung paano mo. Si Osh, alala naman ako ni Osh. Oh. So parang kung ano ako dati, kung ako naman paano ako nakalala nung di pa ako nag-vlog, ganun pa rin naman ako kung paano ako makitungo sa tao. Kasi naging grounded ka. Kaya naging grounded kang tao. Kaya alam mo si Lord talaga nagbabalik ng mga blessings na ganyan eh. Kanina na-mention mo si Kong, di ba? Yes. Isa siya sa reason kung bakit into vlogging ka kasi Yes, napanood mo siya. So yung isang video mo kasi, parang nag-prank video kayo ni Kong. Delivery. Na I believe, isa rin to sa mga dahilan, di ba? Kung bakit umangat yung Oo, followers. siya. Ikwento mo naman sa amin yun. Kaya lagi akong thankful sa kanya pag lagi kami nakikita, pag may times na nag-uusap lang kami, lagi niya rin sinasabi sa akin na, alam mo, Jawo, hindi lang ako dapat yung sarili mo kasi kung di mo ginawa yan, hindi mangyayari sa'yo yan. So, lahat ng nangyayari sa'yo, masama o maganda, dahil sa'yo yan. Kasalanan mo yan. So, ayun yung lagi yung sinasabi. Pero lagi ko sinasabi, hindi, thankful pa rin ako kasi siguro kung hindi ko ginawa sa'yo yun, baka walang Jawo Motovlog. So, ayun na lagi kong sinasabi. Wow. That time is pandemic yun. Napapanood ko si Kong, di ba? So, meron na akong mga vlogs po na nagpa-prank ako ng mga customer na kunwari kinain ko yung pagkain nila. Sabi ko, Okay. ma'am, sorry po, nakain ko na po yung pagkain. Paano po kaya to? Kasi nagutom na gutom ako eh. Magugulat sila. Seryoso ba? Seryoso? Siyempre, may times na makita mo yung expression nila, matatawa ka talaga. Ayun yung mga pinaka naging vlogs ko. Sabi, ang dami natutuwa, dami naman pong good comments. Sabi ko, itry ko kaya to sa mga vloggers o yung mga sikat na idol na kakilala natin. Ano kaya yung magiging reaction nila? Ano kaya yung magiging expression nila? Pag ginawa ko sa kanila yun, kunwari, umorder sila na hindi naman, gano'n. Kasi lalo na uso dati yung fake booking.
sa Ay, GrabFood. yes. So sabi ko, ano kaya yung way na mapapakita ko sa kanila yung awareness na rin pati sa pag-fake book and ano yung magiging, paano sila Yes. mag-respond pag Oo. fake booking. Tinry ko noon, sabi ko si Kong TV noon that time. Sabi ko, idol ko to, pero lalakasan ko talaga yung loob ko. Time na yun, talagang bawal ka talagang lumabas kasi GrabFood ka lang dapat. So ako, nakakalabas ako kasi may ID talaga ako, Yes. nag-grab ako. Bumili ako ng donut. Yung donut na yun, na kunwari, nagpa-deliver sila, pero hindi naman talaga. So pumasok, umuna ako, kumato ako, kunwari delivery. Sabi ko, diyan po ba si Sir Kong TV? Kasi, Kong Velasquez yung pangalan niya. Kasi may deliver po siya. Sabi, parang nagulat sila na, wala namang deliver na donut So, ayun, sabi, tapos parang lumabas siya noon, tapos gusto niyang i-vlog na nadali siya ng fake booking. So, parang awareness niya, parang nagsabi siya sa mga tao na, kita yung kawawa yung delivery rider, inaano nyo, nagtitrip kayo, ganyan. Parang sinasabihan niya yung mga tao. So, pinapasok niya ako sa bahay. So, meron siyang parang ibibigay sa akin na, eto na lang, sorry for the word, parang nangupal sa'yo. Ito, parang gano'n. Ayun, doon ko sinabi na, boss, prank lang to. Tapos? Nagulat siya. Nakakamura siya. gulat na gulat siya kasi wala naman talaga siya idea sa gano'n. Tsaka never ba niya na-experience yung gano'n, yung na-prank siya ng... And that time kasi, nagpa-prank din siya na unprankable siya eh. Ira niya, yung nagpa-prank po siya eh. Na siya yung hindi pwedeng hindi daw siya na-prank, ang prankable. Yes. So, tinry ko rin siya, ayun. Awa ng Diyos naman, naging successful. From 60,000 subscribers, parang kinabukasan, naging 100,000 agad. Wow. Dahil dun sa video ko na yun. Oh. Kaya very thankful ako and then doon ko po nakuha yung first silver play button ko. Wow. Kagaya nito, salamat. Nakipag-collab ka Naku, sa akin. wala. Ako naman Diba? po as Sobrang long salamat. na free naman at bago ko naman po in-accept yung invitation, pinanood ko din muna yung mga vlogs. Very inspirational din naman. So nakakatulong din po lalo na sa mga OFW, lalo na sa mga tao ngayon na may mental health issues, di ba? Kumbaga parang nabubuhayan sila ng loob and the same time yung mga taong low na yung moral nila, by this video, yung mga videos mo, natutulungan mo sila by emotionally. Thank you. Ganun din naman yung nararamdaman ko kapag napapanood ko yung mga vlogs mo eh. So talagang vice versa lang talaga, no? Kasi talaga kung alam mo yung purpose ng ginagawa mong channel, malayo talaga yung mararating. Tinan mo nga kagaya nga ikaw, di ba? Sipin mo, layo-layo na nang narating. Paano mo hinahandle ang bashers or negative comments? Okay. May dalawang klase ng bashers. May positive bashers, may negative bashers talaga. Yung negative bashers, ayun yung dapat hindi mo papansinin. Kasi ayun yung parang, pangit yan. Mukhang baluga. Mukhang ang itim mo naman. Talaga? Yes, may Oh mga my ganun. gosh. Parang dapat ayun yung mga ine-ekis mo sa, lalabas lang dito sa ano mo. Ang pinakamagandang bashers, yung positive bashers, yung may matututunan ka. Kunwari, may nagawa ka talagang mali. Oy, dapat hindi ka nag-park dyan kasi mali yan eh. Okay. So parang gano'n matututo, Yeah. next time. Yan pala, yung sidewalk pala sa mga expressway, bawal ka pala mag-park doon, lalo na pag hindi emergency. So parang may mga ganong part na nagkakamali ka sa vlog na hindi ka naman conscious eh. So in a way, kino-call out ka nila yes, sa so parang comments. ganun, mas okay yung ganun. Kumbaga, mali yung pagsalita mo sa ganito, mali yung, parang may mga times na ganun. Kasi unconscious ka, nagbablog ka, hindi mo rin alam. Sa daily vlogs mo, hindi mo naman nasasala lahat. Dapat ayun yung unang tinitake mo. Kasi pag hindi mo tinake yun, hindi ka mag-grow as ikaw ngayon. Kung baga parang, baka mamaya ganun pa rin gawin mo, tuloy-tuloy, and then mas maraming madismaya sa'yo. Tsaka nakakatulong naman, minsan kasi syempre we get offended, no? Parang sa mga comments, ganyan. Pero minsan, kailangan natin makita yung other side na hindi to sinasabi para bad tripin ka. Yes, minsan, oo. to improve. To improve ka. Kagaya ako, nagigets kita kasi minsan may mga nagko-comment din sa akin na ang dami mo mag-ye, ang dami mo ganyan, or positive criticism ang lakas mo ano to, parang pinuputol mo yung, I-improve may mga ganyan, pinuputol mo yung interviewer mo, yung mga ganyan. So, para ikaw, kailangan mo maging aware. Yes, so, hindi rin talaga madali maging content creator. So, inaalala natin yung mga... unconscious ka sa mga, Oo. lalo na naging habit mo na. So, Diba? Totoo. at least, thankful ka na may bashers ka. Number one, dapat matuwa ka rin. Yes. Sa mga sinasabi ko yun sa mga content creators, sa mga influencers, dapat matuwa ka pag may bashers. Kasi may, yung iba, mga sasabi sa akin, Boss, di ko kaya yung bashers, ang sakit ng Gusto salita. nila awayin. Kumbaga, may ganun, may part na ganun. Minsan, hindi nila kaya kasi, alam mo ba, pag mayroon kang bashers, ipagsabihin, effective kang content creator at Yes. influencer. Kasi una-una, may nahingit na sa'yo.
Kasi Napansin ka na nila. Napansin ka na nila. Kasi pag sabihin, relevant ka na. Magulat ka pag wala kang bashers. Pag sabihin, parang hindi ka effective. Hindi ka nila kinokorek. Walang maigit sa'yo na, ay, buti pa si ganito. Yeah. Parang ganon. Ayun yung pinakabasehan mo na, ano na ako, kumbaga parang kahit pa paano, nakikilala na ako sa larangan na to. Oo. Kasi makikita mo uy, nagiging relevant na ako sa kanila. Pinapansin na nila yung mga galaw ko. Matuwa ako. Dati upload ko na ng upload. Wala naman silang sinasabi. Pero sabi mo nga yung consistency tsaka yung commitment na ginawa mo sa channel mo. Ang layo na nang narating. Sa mga kunento mo sa akin, ano ang pinaka-unforgettable vlog for you? Siyempre, dami na nung mga ilang videos na ba nagagawa mo? Siyempre, yun nga yung unforgettable ko yung Kikong TV talaga eh. Ayun yung pinaka number 1 na parang nag-meet siya. Parang gateway mo, Gateway ko, diba? doon nag-start. And then parang doon ako lalo na motivate na, eto na to. Parang ang lakas na ng views ko. Kumbaga, sabi ko, kailangan ituloy-tuloy ko na to. So, kailangan hindi ako tumigil. Yeah. Hindi ako pwedeng maglaylo kahit na, kumbaga, nakuha ko yung gusto kong views or yung content na, na niche ko. Hindi ako pwedeng tumigil. Yeah. Awa naman ng Diyos, from that day hanggang ngayon, never akong tumigil mag-vlog. Every day meron akong content. Wow. Paano mo naiisip yung mga contents na i-upload mo? Ano po, usually daily vlogs. Kumaga kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung So, hindi mga... siya mahirap kasi parang hindi na rin planado kasi nga Opo. yung ginagawa mo araw-araw. Everyday, kung ano yung mga dailies, kung ano yung mga Okay. normal na duties na ginagawa ko sa trabaho, pag may mga nag-basketball kami, pag kasama ko yung mga kaibigan ko, pag lalabas ka ng lugar nyo sa... Oo. So parang meron... Nagluto ka pa nga ng dalagang... Palakang bukid. bukid. Palakang bukid. Sabi ko, grabe. Tsaka Ano tama, no? Talagang parang in a way, hindi ka nagpaplano kasi yung ginagawa mo, madali na lang, video ka na lang ng video, po. edit. The same time, meron ding knowledge na makukuha yung tao na, oo. ganito pala magluto. Ito pala yung lasa. Ganito pala itsura ng palaka kasi iba, hindi man So parang nakaka-feed sila ng mga information. Yes. Kung meron kang message sa mga riders, kagaya ikaw sabi mo nga, nagsimula ka as grab driver, and now, nandito ka na, di ba? Ano ang message mo para sa kanila? Sa mga Grab drivers, sa mga delivery riders, kahit hindi lang mga delivery riders, kahit yung mga joyride, yung angkas. First of all, kailangan, kasi ako, inano ko muna sa sarili ko na dapat hindi ka lang hihinto sa ganyan. Dapat may progress ka. Let's say, Grab ka, hindi ko naman i-manage yung mga Grab, pero dapat may susunod pa dyan. Yes. Step by step. So, Grab ka, mag-ipon ka, magnegosyo ka. Negosyo ka, pag may mga experience ka na, pwede kang ikaw naman yung magturo sa kanila, tapos ikaw naman yung tumulong sa mga tao na nasa baba mo. So parang tulungan lang din naman eh. Dapat hindi ka lang magstay dun sa kung saan ka. Dapat mag-grow ka every now. Kumbaga, ako, hindi lang naman ako dapat ganito. Every day meron akong pinupush na motivation. Every year meron akong goal. So dapat gawat goal na yun, meron ka dapat. Kasi pag nawala kang inspiration, wala kang goal kada year, or wala kang goal na tinatahak, wala ka eh. Kumbaga, dead ka eh. Kumbaga, pag nawalan ka ng motivation, wala nang direksyon yung buhay mo. Para sa akin lang. Sa akin, ginagawa ko lagi, pag nakuha ko yung goal ko, dapat meron ako panibagong goal. May kasunod na goal. Para hindi mawala yung burn mo na lalo kang magtrabaho, lalo kang magsipag. Kasi pag nawala yun, tatamari ka eh. Ako, kunwari, let's say, may bahay na ako, mayroon ako kotse, okay na ako, parang relax na rin ako. Pero dapat meron ka pang mas... Higit pa doon. Kumbaga, gusto mong pag-aralin na may anak ko sa magandang school, ma-experience sa Manila ganito na hindi ko na-experience nung bata ako. So, dapat ipa-experience mo sa kanila yon. So, para at least, lahat kayo nag-grow, parang ganon. Sabi ko sa kanila na dapat hindi ka lang titigil sa ganyan. Kailangan, malay mo, susunod, ikaw na yung may-ari ng mga delivery service na, di ba? So, parang, tama. kasi alam mo na kung paano mag-deliver, alam mo na yung mga kalakaran dyan. So, malay mo, pag nag-negosyo ka, tapos kumuha ka ng bagong kumpanya, tapos mapalakad mo. So, parang hindi naman siya ganun kabilis. May process yan. Sabi nga nila na ang oras is minsan papabor sa'yo. Yes. Katulad ni, di ba, sa KFC, parang matanda na siya bago siya. So, hindi yung oras mo, kunwari ngayon, next year, successful ka na. May ganon. Pero hindi laging ganon. Kumbaga parang malay mo, yung pagtanda mo, doon ka pa sumika talaga, or doon ka makilala yung mga pagkain mo, doon lalo pumutok yung business mo. Ano lang, step by step, kung ano yung procedure na ginagawa mo, wag mong madiliin lagi. Tsaka, tinan mo, si Joe nga, nag-start lang siya, sinubukan lang niya. And ang layo na nang narating niya. Ngayon, na-share mo na yung journey mo. Gusto ko lang malaman, doon naman tayo sa love life. Wow! Yeah, love life. Love life naman. Paano po kayo nagkakilala ng inyong asawa? Nag-work ako ng OFW, di ba, ma'am? Sa Dubai.
So, sa Dubai, doon kami nagkakilala kasi ako yung bartender nila. Okay. Tapos, siya yung host. Siya po yung nag-open ng doors, siya yung nagpapapasok ng mga tao. Okay. So, siguro sa kwentuhan namin, sa kulitan namin, nabuo yung samahan namin na every now and then, pag off kami, sabay kaming mag-off, sabay kaming lalabas. And then, ayun nga, doon ko lalo siya nakilala. Tapos, kumbaga nagka-developan na, kumbaga ganon. Kasi sa OFW kasi, ang hirap pag wala kang partner din eh. Kasi homesick ka na, tapos lalo pag nagkasakit ka, walang mag-aalaga sa'yo. Ikaw lang, sarili mo lang. Na-experience ko yun, OFW ko. Nagkaroon ako ng lagnat. Ako lang hindi ko magawang magluto. Hindi ko magawang... talaga? Katawan mo, bagsak na bagsak eh. Mas naging madali mag-work sa'yo kasi in a way, di ba, parang meron kang kasama doon. Yes, may katuwang ka. Ayun yung number one. May katuwang ka sa buhay. Pero hindi naman dapat kailangan meron kang katuwang sa buhay. May times na ganun dapat na kailangan may kasama ka rin kahit pa paano sa buhay. Kasi lalo na nagkatrabaho ka doon, homesick ka, wala kang lakas ng loob, walang nagsasabi sa'yo, wala kang nag-outletan ng problema mo. Yes. So, hindi mo malabas eh. So, parang pag naipon yon, dun papasok yung mga mental health, anxiety, Yes. dun yun. Paano ka nasusuportahan ni wifey sa inyong pagko-content creating? Tsaka syempre, busy ka. So, paano ka nagkakaroon ng Actually, oras sa kanila? Siya yung nagdahilan kung nagkaroon ako lalo ko na-inspired or na-motivate mag-vlog. Kasi siya yung unang nagbigay sa akin ng cellphone. Kasi, GoPro. GoPro pa that time, yung action camera. Oo. Binilan niya ako kasi cellphone lang ako eh. Android cellphone ko noon. Tapos nakaganto lang ako, lagi ganun. Parang nahihirapan siya sa akin. Selfie stick. Tapos pag nababasagan ako lagi ng cellphone pag nagde-deliver ako. Kasi nag-vlog ako, biglang boom! Tanggal yung basag. Kasi nag-vlog ako eh. Minsan kahit dun sa mismong holder, natatanggal din yun eh. Tapos nasusunog yung screen ko kasi ang lakas yung araw. Tirik yung araw. Actually, no. Nakailang palit ako nung nag-deliver ako. So, thankful ako sa asawa ko na sinurprise ako. Nag-ipon siya sa nag-online sell siya noon eh, that time eh. Yung online sell ng mga mine. Uso pa dati noon eh. Pamine, naipon niya yun. Wow. Tapos binila niya ng GoPro. Kaya very thankful ako kay wife ko. Siya yung dahilan sabi ko, walang Jawo Motovlog kung wala talaga yung wife ko. Wow. Ang ganda naman yun. At least, diba, siguro nga hindi natin na-share yun, diba, na gano'n. Isipin mo, isang tool lang yun, isang material na binigay ng asawa niya, pero naging start din ang journey mo na, push na natin to, may GoPro na ako eh. Diba? Kung meron kang message sa asawa mo, ano yun? First of all, maraming salamat sa pagtsatsaga sa akin. Bakit may tawa? yung pasensya. Hindi, I mean, yung kasi, ako, minsan pasaway din ako, minsan nagiging, cause of sakit ng ulo niya eh. Kasi minsan magulo ako sa bahay, makalat, gano'n. Kasi biglang pagod na ako, gusto ko matutulog na lang ako. Naintindihan ko yan. So, thankful ako and very swerte ako sa wife ko. Ayan, maraming salamat, mahal. And sana habaan mo po yung pasensya mo sa akin. And maraming salamat sa pag-aalaga mo sa ating mga anak. Ayan, very thankful ako kasi sila yung nagiging lakas ko eh. Silang lahat, yung wife ko, yung anak ko, pag galing ako ng trabaho, event, pag nakita ko sila, mayakap ko lang sila, parang nawawala lahat back ng to zero. Yung pagod ko, parang pwede na ulit lumabas para magtrabaho eh. Speaking of your children, Sir Jowo, how did fatherhood change you? Paano ka binago ng pagiging tatay? Lalo akong motivated. Lalo akong naging Porsigido, no? eh. Yeah. Kumbaga parang, kung dati, ito lang yung ginagawa ko, ngayon dinodoble ko na. Hindi lang ako na nagbe-base sa isang trabaho ngayon. So, dalawa na. Dati, isa lang pinagkakabalahan ko. Ngayon, dalawa na. Kasi tatlo na, ngayon 4. Iniisip mo na lang yung mga anak mo na maliliit pa. Tapos, paano kaya kung wala silang makain? Lagi ko iniisip ko, paano kung wala akong ma-provide sa kanila? Hindi dapat pwede mangyari yun. Kaya hanggat kaya ko na meron ako ngayon, hanggat kaya ko na, hanggat kaya magtrabaho, may oras ako, lalabas ako para magtrabaho, lalabas ako para makapag-provide sa family ko. Kung ano yung pwedeng maging source of income ng family ko, gagawin ko siya. Sarap marinig kasi nga sabi ko hindi masyado nagsasalita ang mga tatay. So, sana maging inspirasyon talaga to na, alam mo yun, kaya natin. Kaya po. As long as... Kung kaya ko, kaya dapat lalo nila. Yes, oo. Ano Lagi yung sinasabi yan. Oo, tama po yan. Ano po ang best part sa pagiging ama? Ayan, gaya na sabi ko kanina, na pag-uwi ka ng bahay,
nandun sila, yayakapin ka nila, salubugin ka nila. Ayun yun, number one yun eh. Kumbaga parang, ayun yung lalong nagmo-motivate sa'yo na lalong gawin pa yung bagay na kahit mahirap, kaya mo para sa kanila eh. Walang imposible. Kumbaga dun lalabas yun eh. Lalo kung naging mapagmahal ngayon. Mas marami kang love na binibigay dahil motivated ka sa mga anak mo tsaka sa asawa mo. Bilang ama, anong values ang gusto mong mapasa sa mga anak mo? Una-una yung maka-Diyos dapat. Kaya dapat lahat ng gagawin nila is through God lagi. Kasi siya yung naggawa sa atin, siya yung nag-provide sa ating lahat. Walang jowa mo to vlog, wala tayo. Kung di dahil sa Kanya. And number 2 is being selfless. Matulungin dapat. Dapat unahin nila yung nakapaligid muna sa kanila. The rest will follow. Last is yung pagiging respeto. Respeto sa nakakatanda, respeto sa magulang. So, dapat laging nandun yung respect. Opo, po. So, lalo na Pilipino. Yes, respect sa nakakatanda. Nakatanda sa atin. Kahit anong estado ng buhay. Kaya usually yung mga nakakasalubong kong delivery riders, boss pa rin ang tawag ko, tatay, po, hindi ka dapat magmataas. Yes. Dapat lagi kang magpaumbaba kasi ang Diyos, ang mga nagkamataas ay yung binababa. Oh, di ba? Ang lalim ng mga sinasabi. Ewan ko nga, ba't biglang may lumalabas eh. Sabi ko, thankful ako. Ayan, kung panoodin ng mga anak mo yung vlogs mo 10 years from now, ano ang gusto mong maalala nila about you? Siguro, para sa akin, selfless, matulungin sa kapwa. Pag meron ka, i-share mo. Kahit ngayon, tinuturo ko pa rin sa kanila yun eh. As early as now dapat. As early as now. Lalo pag may nanghingi ng, usually diba, sa kotse, may kakatok sa'yo, sila yung pinapaabot ko para matuto sila magbigay. Kumbaga parang, way of na rin yan, tinitrain mo sila na kahit 2 piso, masaya na yung mga yun eh. So yun, tinutrain ko sila mag-ganon. Ngayon sila na yun mag-aabot na, ma'am, gaganon sila. Maganda yan kasi daddy ko, nung bata kami, ganun din yung nakikita namin. So ngayon, nakuha na rin namin na, totoo yun eh, talaga magsa-start sa ating mga magulang yan. So tayo nga yung mag-shape ng mga anak natin. So kailangan tayo yung maging guide nila, tsaka inspiration. Tayo yung susundan nila. So kailangan maging maingat tayo. Yes po. Jowa, ano ang message mo para sa mga anak? Ayun, sana yun lang, lumaki kayong may takot sa Diyos, respetuhin nyo kung kahit sino, kahit nakakabababa sa inyo, respetuhin nyo. Sana maging successful din kayo. Magtapos kayo sa pag-aaral, and then kung ano yung gusto nyo, i-pursue nyo. Kasi nandito lang naman yung daddy nyo para supportahan kayo. Thank you naman sa message na yun. Kung meron kang message para sa mga tatay, ano yun? Sa mga tatay, ayan, lagi kayong magdasal, una-una, and kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, kaya nyo yan. Kasi kung kaya namin, mas kaya nyo. Walang imposible, lalo na pag sa taas. Lagi kayong 100%, kumbaga lagi nyong sabihin sa sarili nyo na kaya nyo to. Kasi once na ma-down kayo, sarili nyo, kayo lang din ang titigil sa pangarap nyo. So dapat, go lang ng go. As long na walang tinatapakang tao, push nyo, diretso nyo kung ano man yung gusto nyo sa buhay. Perfect. I love it. Sir Jowo, maraming salamat sa pag-share ng journey mo. Sabi ko nga, isa kang motivation and inspiration, hindi lang sa akin, sa maraming tao. Meron kaming surprise video for you. So this is Dear Dad segment. This is a message from your wife. Hi, Daddy. I just want to say thank you for being a good father to our kids and a good husband to me. Lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Thank you for accepting me for who I am. And for loving me unconditionally. Know that you are always loved. Kahit anong mangyari, kahit mag-away tayo, know that I still love you and you are greatly appreciated. All the things you've done for us, all the things that you do, lahat ng sacrifices mo, Daddy, it is all appreciated. Ayan, sana hindi ka magbago. And you are the goodest person I have ever met. Of course, you are my husband. I love you so much. And I'll see you soon here sa bahay. No.
Salamat kay OJ, kay Oswald sa Ay, kay pagtulong Oswald, para kunin yung surprise video Grabe para naman sa yan iyo. na ano naman ako, kahit pa paano na. Ayan, kagaya ng sinasabi ko na ang laking bagay sa akin ng Dear Dad segment para pakita sa inyo na talaga na-appreciate kayo ng mga pamilya ninyo, na nagbibigay kayo ng inspirasyon sa ibang tao, pero yung mga taong pinagkukunan nyo ng inspirasyon ka din nila. So, tingnan mo naman. Thank you. So, maraming salamat sa pag-share ng story mo. Hoping na makatulong ako sa segment na to and may ma-inspire tayo mga tao. Oo, for sure. Kasi nga, sana panoodin niyo si Jowo sa mga wala pa dun sa 11 million followers niya. Tignan niyo yung vlogs niya dahil ako, wala talagang vlogs na hindi ako nakangiti pagkatapos ko manood. From humble beginnings na ngayon, kumikita na siya, ang ginagawa niya, binabalik niya yon sa mga riders, sa mga nangangailangan ng bagong helmet, ng bagong side mirror, ng bagong gulong. Meron po siyang sariling shop sa Cavite. So, sana puntahan ninyo yon, supportahan ninyo, and tingnan nyo yung channel niya kung gaano siya nagbibigay ng inspirasyon sa riders, di lang sa riders, sa ibang tao. Pati ako, na-inspire mo. Kaya maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, so before we wrap up, I would like to thank our following sponsors for making the show possible. Meats and Deli Cafe for our cozy venue and delicious food located here at The Grove by Rockwell Pasig. Chardy Nino for my makeup and Sean Aquino for my hair. Blackwater. This is for you, Sir Jowo. Salamat po. Ayan. Tapos, syempre, magte-thank you tayo dito. Oswald Carbonell Life Insurance for 100,000 worth accidental insurance valid for 1 year for each guest na featured natin this season. And syempre, this one's for you, sir. Wow. This is Flowers by Elle. So, binigyan kanya ng speaker and may personalized message dyan for you na sana mabasa niyo. This is Flowers by Elle. So, sa mga naghahanap ng flowers, sana po supportahan niyo si Flowers by Elle. And syempre, I would like to thank my amazing production team, AAA Digital and Studio Manila. Maraming salamat. From creating contents that makes us laugh to being a husband and a father who inspires. By example, Jowo reminds us that best stories are the ones shared from the heart. Ang ating episode quote for today is, success doesn't happen overnight. It is built from consistency, humility, and staying true to who you are. Just like Jowo. Maraming salamat, Maraming salamat Sir po. Jowo and Thank you, Sir Ina. Jowo Thank you, Motovlog. Ina. Thank Maraming you. salamat po. Lalo na sa mga nanood, mga followers ko. Follow niyo po si Ma'am Ina sa Behind the Scenes with Ina. The Facebook Scenes to with YouTube and kung ano pong platform na Yes. meron po kayo. So, ayun. Maraming salamat din sa wife ko sa message. Grabe. Na-inspired ako lalo and I love you. Maraming salamat! Ayan, sana po na-enjoy ninyo. Ito na po ang second to the last episode natin for Season 3. Ayun, kaya maraming salamat. Don't forget to like, comment, subscribe on my YouTube channel and please follow Behind the Scenes with Ina for more inspiring journeys from people who made a big difference here in the world. This is Ina Asisto Carbonell reminding you that behind every success story, there's always a dream that refused to quit. Because there is always a story behind the scenes. Thank you so much for watching and God bless you all. Celebrate your light and laughter. I celebrate you through every chapter. I celebrate